Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Lalo na sa iyo Papa Dudut at sa mga nakikinig ngayon sa inyong channel. Ako po si Pawin Soda, isang half Thai, half Pinay na nagwo-work sa isang malaking kumpanya dito sa BGC bilang isang senior marketing analyst. Anyway, Pawin na lamang ang itawag ninyo sa akin. Papa Dudut, matagal ko nang gustong sumulat sa inyo para i-share ang aking nakakatakot na experience na totoong nangyari sa akin. At hindi basta kathang isip lamang. Alam ko naman na naninirahan tayo ngayon sa mundong puno ng makabagong teknolohiya. At karamihan na sa atin ay hindi na naniniwala sa kababalaghan. Ganon din ako noon. Hindi talaga ako naniniwala sa mga supernatural beings tulad ng engkanto, aswang, kapre, maligno, duwende at iba pa. At hindi ko talaga maiwasang mag-side eye kapag may napapakinggan akong mga nagkukwento na kesyo may karanasan daw sila sa mga creatures of the other world. Pero Papa Dudut, hindi ko akalain nakakainin ko rin ang paniniwalang yon balang araw. Samantala, nag-work ako sa isang kumpanya sa Makati 6 years ago. Office staff lamang ang posisyon ko noon pero sobrang bigat ng trabaho ko. At aminin kong palaging nadidrain ng energy ko dahil doon. Kaya madalas ay mainit ang aking ulo at hindi ako masyadong makausap ng matino. Unless kung ikaw ang boss ko. Sa kabilang banda ay napabalitang may multo daw ang opisina namin kaya bibihira lamang ang nag-overtime. Ang sabi pa nga pagsapit ng alas 8 ng gabi hanggang madaling araw ay may gumagala daw na batang itim na nagngangalang Bobot. Mahilig daw itong paglaruan ng mga empleyadong nag-overtime sa opisina. Dahil dito ay walang may gustong mag-overtime sa amin. Maliban na lamang sa mga baguhan at sa mga taong hindi naniniwala sa supernatural tulad ko. Papa Dudut, matagal na ako nagwo-work doon sa opisinang yon pero never pa akong nag-overtime doon. Ngunit nang gabing yon ay kinailangan kong manatili sa opisina para tapusin ang aking mga tambak na gawain. Uuwi na kami. Sigurado ka mag-overtime ka? Tanong ni Lara sa akin, isa sa mga kasamahan ko sa opisina. Oo, matipid kong sagot at saka ako napahawak sa bato kong nananakit. Matapos noon ay ipinikit ko ang aking mga mata at hinilot ng marahan ng aking sentido. Sure ka? Paninigurado pa ni Mia sa akin. Oo nga Mia, bakit? Medyo naiinis kong tanong. Kailangan bang paulit-ulit pa ang sagot ko? Sa tanong na paulit-ulit lang din naman. Triggered bes ha? Sige, ikaw ang bahala. Basta kami mauna na ha. Mahirap na. Ayaw ko magpagabi dito. Alam mo naman meron something dito sa opisina natin. Inilapat ko ang aking hintuturo sa labi ni Mia para hindi na niya maituloy ang gusto niyang sabihin. Sige na Mia, umuwi na kayo ni Lara. Okay na ako. Kung ano-ano pang sasabihin mo banat ko sa kanya. Mainit na ang ulo ko ng mga panahong yon. Tambak kasi ang gawain ko at nakakainis pa roon ay deadline na sa makalawa. O sige na, alis na kami. Ingat ka ha. Baka magpakita siya sa'yo. Tapos, biniti ni Mia ang pagsasalita niya at saka pinanlakihan ako ng mata na animoy nananakot pa. Baliw, sigaw ko at saka ko siya inambahan na parang babatuhin ng bulto ng papel. Kung hindi lang malaki ang sahod dito ay hindi ko pagtsatsagaan ang magpakapagod. Napakaraming dinidemand ng boss namin tapos ang sekretary namin ay ubod ng tamad. Kulang na nga lang ay idukdok niya sa mukha ko ang lahat ng mga gawain. Hindi na ako makatanggi dahil isa lang naman akong hamak na office staff.
Bukod pa roon ay lagi niyang sinasabi na isusumbong niya ako sa boss namin oras na hindi ko gawin ang ipinapagawa niya. Agad daw akong masisesante kapag ginawa niya yon. Masama bang pag-isipan ko minsan na meron silang relasyon? Sobrang dikit kasi nila sa isa't isa, Papa Dudut. Itinigil ko ang pag-iisip at kinondisyon ang aking sarili sa dapat kong gawin. Kaya ko to, sabi ko sa aking isipan at saka nagsimulang mag-type sa aking computer. Tahimik ng paligid ng silid kung saan ako naroon. Tanging ingay na lamang ng makina ng aircon at lagitik ng orasan ang maririnig. Pasado 10:00 na nang sipating ko ng tingin ng wall clock. Muli akong humarap sa computer at nasa 3 palapagang department kung saan ako nabibilang. Gusto ko nga sana sa unang palapag para kapag uuwi ay hindi nasasakay pa ng elevator o gagamit ng hagdanan sa pagbaba, yung tipong hindi ganon kahasel. At kahit na hindi ako naniniwala ay ayaw ko pa rin sa palapag na yon. Dahil nga sa may entity raw na nagpapakita nito. Marami na raw ang nakasaksi kaya yung iba ay nagre-resign o kaya naman ay gumagawa ng paraan para mapalipad sa ibaba. Pero ayon naman sa iba ay paninirampuri lamang daw yon sa kumpanya namin. Although paminsan-minsan ay nakakaramdam ako ng unusual chills pagsapit ng 3:00 ng hapon onwards. Napapansin ko rin na naiiba ang ayos ng mga gamit ko kahit na tandang-tanda ko kung saan ko yun pinuwesto. Sensitive pa naman ako sa orderliness at cleanliness ng working station ko dahil sa aking obsessive compulsive disorder o OCD. Samantala ewan ko ba Papa Dudut pero nang gabing nag-overtime ako ay nakaramdam ako ng takot. Ako lang daw ang mag-isa noon sa opisina pero pakiramdam ko ay meron pa akong kasamang isa pa. Anyway, naniniwala ako sa kasabihang to see is to believe. Pero syempre sa mga panahong to ay ayaw ko siyang makita. I have a lot of things to finish at wala nang ibang araw para tapusin ko ito. Sa kalagitnaan ng titipa ay may narinig akong mga yabag. Papalapit ng papalapit. Hanggang sa narinig kong umingit ang pinto dahan-dahan. Nakiramdam ako at paunti-unti may namumuong kaba sa aking dibdib. Bumukas ang pinto ng tuluyan at mula roon ay iniluwan nito ang isang payat na babaeng may uban at mahabang buhok. Kulubot na ang balat niya dala ng katandaan. "Ma'am, kukuhanin ko lang po ang basura," ang sabi nito. Napahawak ako sa aking dibdib at napabuga ng hangin. Kulang na lang ay atakihin ako sa puso at akala ko'y kung sino na. "Sige po manang," ang sabi ko. Agad nitong kinuha ang basurahan sa loob ng sinid. "Salamat ma'am," sambit noon bago tuluyang lumabas. Napangisi ako at para akong baliw sa inasal ko. Natatawa ako sa sarili ko marahil ay dala na rin ito ng sobrang pagod. Maya-maya ay bigla na lamang ako nakaramdam ng pagkalam ng sikmura. O nga pala hindi pa ako kumakain. Dahil sa pagiging abala pati pagkain ay nakalimutan ko na. Ang huling kain ko ay kaninang 3:00 pa. Itinigil ko ang aking ginagawa at inilapat ang nananakit kong likod sa sandalan ng aking upuan. Kinusot ko rin ang nanlalabo kong mata dala ng sobrang pagtitig sa computer. At nang antok na rin ay saglit akong nagpahinga. Makailang minuto pa ang lumipas ay nag-decide akong kuhanin ang sandwich at tubig na nasa bag. Binili ko yon kaninang hapon, inihanda ko na talaga to para hindi na ako bababa pa. Pagkatapos kumain ay tumayo ako sa aking kinakaupuan para hinaan ang aircon dahil sobra na akong nilalamig. Hindi sapat ang jacket ko bilang panabla sa temperaturang namamayani sa loob ng sinid. Pipihitin ko na sana ang aking sarili sa paharap sa aking pwesto. Ngunit sa hindi na malayang dahilan ay bigla na lamang nalaglag ang kwintas na nakasabit sa aking leeg. Napakunot noo ako dahil doon. Napaka-imposible paanong ang isang kwintas na maayos na nakakabit
ay malalaglag ng ganon na lamang. Kinalabutan ako ng dahil doon, Papa Dudut. Hindi kaya gawa yon ng sinasabi nilang entity dito sa department namin. Agad kong pinulot ang kwintas at muling ikinabit sa aking leeg. Iginaya ko pa ang aking sarili bago bumalik sa aking kinakaupuan. Ngunit natulala ako sa aking nasaksihan pabalik sa aking pwesto. Isang batang itim na itim ang nakaupo sa aking swivel chair at nakaharap siya sa screen ng computer. Para kong binuhusan ng malamig na tubig at tinakasan ng dugo ng mga oras na yon. Nanghinang bigla ang mga tuhod ko at napasalampak sa sahig ng dahil doon. Nanatili lamang ako sa pwesto ko habang takot na nakatitig sa kanya. Maya-maya pa'y tumayo siya at tumarap sa akin. Kaya't maigi kong nasaksihan ang kanyang nakakakilabot na itsura. Puno siya ng buhok sa katawan at naninilaw ang kanyang mga mata. Nagawa pa niyang ngitian ako. Kaya ko nakita ang kanyang maliit at matatalas na ngipin. Na hindi ko magawang alisin ang titig ko sa kanyang mga mata. Tila nakapako na lamang yon sa kanyang imahe. Ganon din siya, matalim siyang nakatitig sa akin. Ang takot na kaninang nararamdaman ko'y tila lalo pang nadagdagan. Paulit-ulit na tinatambol ng kaba ang aking dibdib at halos hindi na ako makagalaw pa. Nangilid na ang mga luha sa aking mata kaya't umusal ako ng isang mataimtim na dasal sa aking isipan. Umakbang siya papalapit sa akin at pinilit kong umatras kahit na nakasalampak ako sa sahig upang layuan siya. Sa wakas ay nagawa ko. Sa bawat paghakbang niya, siya namang pag-atras ko. Ngunit sa huli kong pag-atras ay tumama ang aking likod sa dingding. Nang silid kung nasaan ako. Wala na akong ibang nagawa kung hindi ang hintayin siya. Patuloy lamang siya sa paglalakad palapit sa akin, Papa Dudut. Sa kanyang huling paghakbang, inilapit niya ang kanyang mukha sa akin at pinandilatan niya ako ng mata. Agad ko namang pinaling sa ibang direksyon ang aking mukha at mariing ipinikit ang aking mga mata. Ginusto kong sumigaw ngunit tila napipi ako. Umurong ang dila ko at hindi ko makuha ang sumigaw. Nakaramdam ako ng pag-ikot ng aking tiyan dahil sa amoy niyang nakakasulasok at parabang amoy na nabubulok na laman. Naisuka ko tuloy ang kinain ko kanina. Pagkatapos noon ay walang awa niya akong sinakal. Anumang pilit kong tanggalin ang kanyang kamay ay hindi ko magawa dahil talagang napakahigpit noon. Ngingiti-ngiti pa siya habang ginagawa niya ang pagsakal sa akin at may ilang minuto rin niyang ginawa yon hanggang sa manlabo na ang aking mga mata at panawan ako ng ulirat. Ngunit bago yon ay narinig ko ang pangingilabot niyang tawa na nagpapahiwatig na masaya siya sa kanyang ginagawa. Dakong 3:00 ng madaling araw nang muling magbalik ang aking malay. Medyo nahihilo pa ako at sa paningin ko ay hindi ko kayang ituon sa isang bagay. Nasumpungan ko ang aking sarili sa klinik ng aming kumpanya. Gising ka na pala, bungad sa akin ng nurse. Hindi ako nagsasalita noon. Nakadama ako ng sakit sa katawan pati na rin sa leeg. Kung hindi pa nag-ikot yung guard sa itaas ay tiyak na aabutan ka ng bukas doon. Ang kwento pa nito. Salamat, tugon ko. Nakita mo siya, no? Napamulat ako sa tinuran niya. Kunwari, maang-maangan pa ako at nagtataka sa kanyang sinabi. Huwag ka nang magkaila, alam kong nakita mo siya. Nakita mo si Bobot. Yung batang engkanto sa itaas. Lahat ng inaabot ng gabi ron pinaglalaroan niya. Wika niya habang nakaharap sa akin. Pagkasabi niyang yon ay katakatakang nalaglag ang hawak niyang mga papel at sumuot yon sa ilalim ng kasamang kinakahigaan ko. Dumapa siya para kuhanin yon at nang ginawa niya yon ay hindi ko magustuhan ang aking nasaksihan mula sa likuran ng nurse. Nandun na naman siya, ang batang itim, ang engkanto na may pangalang Bobot. Nakatitig ito ng matalim sa akin at pangisi-ngisi pa.
Nandito siya, naibulalas ko habang muling tumayo ang nurse pagkatapos niyang makuha ang lahat ng natapong bagay sa ilalim ng kama ko. Alam mo kung anong mabisang panlaban kay Bobot? Asin. Pagpasok mo mamaya sa trabaho ay magbaon ka ng asin at ilagay mo sa bulsa ng pantalon mo. Hindi ka na niya gagalawin. Wika ng nurse sa akin. Muli ko nakita si Bobot na palapit sa aking higaan. Pero kapansin-pansin na hindi niya nilapitan ng nurse. Malamang ay totoo ang sinasabi nito na asin ang pangontra sa mga katulad nitong engkanto. Teka, marami akong asin sa bulsa, ang sabi ng nurse at pagkatapos ay may dinakot siya sa kanyang bulsa. Paglabas ng kamay niya ay nakita ko ang humigit kumulang 10 gramo ng asin na nakabalot pa sa plastic ng ice candy. Eto, kunin mo dali o, utos niya sa akin. Agad ko namang kinuha ang plastic ng asin mula sa nurse. Napansin kong napatras ang batang engkanto at ang pangisi-ngisi niya ay napalitan ng magkahalong takot at galit. Paano ka? Tanong ko sa nurse. Baka naman ibinigay mo na sa akin ang lahat ng asin mo. Pag-aalala kong tanong sa kanya. Huwag kang mag-alala, marami akong binalot na asin sa bulsa ko. Binibigay ko ito sa mga empleyadong walang dalang asin. Halos lahat ng empleyado rito nagdadala talaga ng asin, lalo na yung mga nagtatrabaho ng gabi. Sabi pa ng nurse sa akin sabay ngiti. Mamayang kaunti ay tuluyan nang nawala si Bobot. Sa puntong yon ay nakahinga na ako ng maluwag. At simula noon papadudot ay hindi ko na binitawan ang asin na ibinigay niya sa akin. Daladala ko ito hanggang umuwi ako sa bahay. Samantala tumagal pa ako ng 1 taon sa trabaho ko doon sa opisinang yon. At hindi ko na nakakalimutang magdala ng asin katulad ng ginawa ng nurse. Ay bumili ako ng plastic ng ice candy at naglagay ako ng asin sa bawat plastic. Pagkatapos ay dinidistribute ko yon sa mga ka-employees ko na walang dalang asin. Maski sa mga OJT ay binibigyan ko rin. Madalas nga silang magtanong sa akin kung para saan ang asin. At palagi kong sinasabi sa kanila na kailangan nila yon para iwasan sila ni Bobot, ang batang itim na engkanto. Hindi nga nagtagal ay nag-resign din ako sa work ko dahil dumating noon ang isang magandang opportunity na makapagtrabaho sa isang multinational company na nakabase sa BGC Taguig. At heto ako ngayon papadudot, isa akong senior marketing analyst. Pero alam mo ba, kahit na nasa ibang opisina na ako ay hindi ko na nakakalimutang magbaon ng asin sa aking bulsa. May mga nabasa at napanood din ako sa TikTok na ang asin ay mabisang pangontra sa mga lamang lupa papadudot at mga masasamang espiritu. Pantanggal din daw ito ng malas. Kaya ayon, simula noon ay hindi ako nawawala ng asin sa aking bulsa. Papadudot, aaminin ko na pagkatapos ng encounter sa batang itim na si Bobot ay nagbago ang aking pananaw tungkol sa mga supernatural. Oo, nag-i-exist talaga sila pero tulad ng mga tao ay meron din silang weakness at isa na rito ang pananampalataya natin sa Diyos. Walang sino mang engkanto o lamang lupa ang makakasakit sa atin kung palagi nating tinatawag ang pangalan ng Panginoon. At kung wala pa tayong na-encounter na mga lamang lupa ay huwag nyo silang hanapin. Ayaw nila nang ginagambala sila. Tulad natin mga tao ay kailangan din nila ng space. Kaya kung alam mong merong nilalang na supernatural sa paligid ay ikaw na mismo ang dumistansya. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudot Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudot Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudot Stories, ikaw ay hindi nag-iisa.
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.